ang kasaysayan ng paglikha. Nang pasimula ay nilikha ng aluwa ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang espiritu ng aluwa sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng aluwa, magkaroon ng liwanag at magkaroon na. Nasiyahan ang aluwa nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng aluwa, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng aluwa na pumagitan ang palawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang tinawag niya sa alawakan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng aluwa, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumikahaw ang lupa. At nangyari nga ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito ay mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng aluwa, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga. At nangyari ito. Tumubok na sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya na ito ay mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi ng aluwa, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang madaling batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapustahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig at gayon nga ang nangyari. Nilikha ng aluwa ang dalawang malalaking tamlaw, ang araw upang magbigay ng liwanag sa maghapon at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw at gabi at mabukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ang aluwa dahil nito'y kanyang mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Sinabi ng aluwa, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng aluwa ang maragang buhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ang aluwa nang ito'y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng aluwa, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mailap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Yunawalan niya ang lahat ng ito at nasiyahan siya na ito'y kanyang mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng aluwa, mayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng aluwa ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpararami kayo at pamuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang napakabinhi at ng bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halaman lumtian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng mga hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng aluwa ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ay ika-anim na araw.
Milikha na ng aluwa ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito, siya magpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang paglikha sa langit at sa lupa,